Dito yan, sa pamamagitan nito. Gagawin nyo, ikutin nyo ng sagad to. Bahala kayo kung papunta sa kaliwa o papunta dun sa kanan. Basta isagad nyo. Mararamdaman naman yung pagsagad eh. Ayan, diba? Tumunog. Itong malaking butas na to, 2 times nyong itatapat dyan sa panel. So, 1, 2. Straight na boy. Straight na yun. 100% yun. Accurate yun. O, kabigin ko naman dito pa kanan. Same pa rin. Pag ibabalik mo yung pakaliwa, 1, 2. Diretso na yun. Minsan yung ibang ginagawa, pag may space pa sa harapan at hindi sila sure kung naka-straight yung gulong, inaabanting kunti. Para Diba? malaman, Diretso. Diretso. Kabigin natin, isang ikot. Iabantin natin kunti ulit. O, di ba? Iba yung direksyon. O, di ba? O, ibalik mo isang. Lang yan, ha? Sa LTO, bawal na bawal yung gagawin. Titingnan nyo dito, ibababa nyo yung salamin at sisilipin nyo kung nakadiretso yung gulong. Negative kayo doon. Kaya, pag sinabi sa inyo, sure na ba kayo, naka-straight yung gulong nyo, huwag kayo agad sasagot na oo. Ikutin nyo ito ng sagad. Then 2 times nyo ipabalik itong malaking butas ng tubig. Kailangan sagad, hindi pwedeng hindi sagad. Okay? Yan. Reverse tayo. Kita nyo, hindi ako nag-aagalo ng gas, gumagalaw siya. Preno, kailangan lubog muna yung clutch bago brake. Huwag nyong ilulubog ng sagad yung brake na hindi nakasagad ang clutch. Manginginig yung makina nyo dyan. Mamamatay yung makina nyo dyan. Kailangan laging sagad yun. Ngayon, kung mabilis yung takbo nyo at gusto nyong bagalan, huwag nyong diinan yung clutch. Ang diinan nyo, dampi-dampi nyo yung paano sa brake. Yan yung tama. Kasi, pag sinagad nyo yung clutch at mabilis yung takbo nyo, mag-i-slide yung kotse nyo. Instead na mag-slow down, bibilis yan. Parang inilagay nyo na sa neutral yung cambio nyo. Yun ha. Sa pababa naman, na kalsada, wag nyo rin aapakan sagad ang clutch tapos nakalalay kayo sa brake. Hindi advisable yun. Nasa brake lang yung paano. Wala. Walang clutch, walang gas. Hayaan nyo lang. Mag-rolling yung gulong nyo. Kasi pababa naman yun eh. Diba? Dito lang nakalalay. Kailangan mabilis na yung paa nyo. In case na may biglang huminto sa harapan nyo, siyempre magkaklas kayo at magbe-brake kayo. Hindi pwedeng isasagad mo lang yung brake mo. Wag nyo rin ilalagay sa neutral yung cambio nyo kung pababa. Walang engine brake yun. Okay? Kung tirik yung pababa, mas maganda, naka-low gear lang tayo. Pwedeng second gear o pwedeng third gear. Pwede yan. Depende sa karga nyo at depende sa klase ng kalsada. Pero pag masyadong tirik, mas better first gear ilagay. Kasi pag naka-first gear po yan, kahit hindi nyo masyadong apakan yung brake, since naka-first gear yan, dahan-dahan yung rolling ng hindi yan brake lang bibilis. Okay? Huwag nyo lalagay sa high gear, mataas na gear. Kasi nga, nakabuelo yung makina nyo, masyadong maapakan yung brake nyo. Pag uminit yung brake, pwedeng masira yung brake nyo. Diba? Yun yung purpose nun. Siyempre, kung paakyat, mas maganda, low gear. Mas mababang cambio, mas mabagal, pero mapersa. Mas mataas ng cambio, walang persa, pero mabilis. Para sa motor. Kaya dito, timing din dapat. Halimbawa, naka third gear kayo, o yung takbo nyo nasa 40. Ngayon, nagbagal po kayo, ang takbo nyo nasa 20 na lang. Kailangan ibalik yung second gear. Huwag yung i-steady dun sa third gear kasi magkakaradal na yung makina nyo. Yun ang sinasabi kong dapat timing. Timing yung bilis at timing yung gear natin. Kaya kung mabilis yung takbo nyo, tama, mataas yung gear nyo. Kung nagbabagal po kayo ng bilis, dapat magbabawas din kayo ng cambio. Siyempre, every time na magbabawas kayo, huwag kong kalimutan mag-clutch. Mag-clutch po kayo. Magdadagdag o magbabawas kayo,